Kasalukuyang nasa loob ng fitting room si Princess habang sinusukat ang damit na isusuot niya sa Thanksgiving party ni Lucas mamayang alas 7 ng gabi matapos tong mahirang na CEO sa shoe factory na pag-aari ng kanilang pamilya. Ito rin kasi ang nakasaad sa last will and testament ng kanyang namayapang ama. At dahil nakapag-asawa to sa edad na 30, pagkakatiwala na rito ang buong pamamahala ng pabrika. Medyo kinakabahan nga ang dalaga dahil alam niyang maraming dadalo sa party. Unang-una ay ang mga empleyado, mga kinikilalang negosyante at mga mayayamang kaibigan ng pamilyang Mondragon. Tiyak din niyang pupunta doon si Colleen at lahat ng mga alipores ni Madam Lauren, kaya kailangan niya maging presentable dahil sa pagkakaalam ng lahat, siya ang asawa ng CEO na pinakamalaking shoe factory ng bansa. Isang purple v-neck sleeveless polyester lace-up maxi dress ang kanyang napili dahil sa tingin niya na babagay ito sa kanya. Hindi niya alam na hindi niya pala nailak ang fitting room at biglang pumasok si Lucas. Buti na lang na isuot niya na ang damit at kung hindi makikita siya nito. "It's perfect for you, princess. Yan ang kunin mo, bagay sa'yo," wika ng lalaki. "Okay, pero pwede bang lumabas ka muna? Bigla ka namang pumapasok dito tugon niya. "Kasalanan mo yan, di mo nilak ang pinto. Gusto mo yatang pasukin kita dito nakangiting wika ng lalaki. Napangiti din siya sa sinabi nito, ngunit pinandilatan niya to ng mata nang di pa rin to lumalabas. Humagalpak ito ng tawa na makita ekspresyon ng kanyang mukha. "Lumabas ka sabi wika niya at bahagya niya tong tinulak. Tawa lang to ng tawa. "Nakita ko naman na kasi yan. Lucas? Okay, sige na nga, nagbablush ka na Panunokso pa rin ito at saka ito lumabas. At nang mapag-isa na lamang siya, muli na naman niyang tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Nais niyang maging maganda sa party at kailangan na rin niyang masanay sa pakikipagsosyalan at pakikibagay sa mundong kinabibilangan ni Lucas. Bigla niyang naisip, 4 na buwan na palang nakalilipas mula nung kinasal siya rito at 2 buwan na lang matatapos na rin ang kontrata. Ilang beses na rin may nangyari sa kanila ng lalaki kaya lang gumagamit siya ng contraceptives kasi syempre ayaw naman niyang mabuntis hanggat di pa niya tiyak kung ano talaga ang tunay na nararamdaman niya sa binata. Matapos siya makapagbihis, lumabas na siya ng fitting room. Agad siyang sinalubong ng sales lady. "Kukunin niyo raw po, ma'am?" She nodded and smiled at her at sumunod siya rito papuntang counter. Kinuha niyang 5 tig-1,000 sa kanyang wallet at ibinigay ito sa cashier. "Ma'am, bayad na po ito," nakangiting wika nito. "Ah, ganun ba?" Tugon niya sabay ningon nito kay Lucas na nasa likuran na pala niya. "Bakit ba naman binayaran?" Wika niya na makalis na sila mula sa counter. "Syempre naman, asawa kita Pangiting-iting tugon nito. Bigla naman siyang kinilig sa sinabi ng lalaki kahit hindi naman talaga totoo. Lucas, wag na lang kaya ako sumama mamaya. Parang nakakailang kasi Mahinahong sabi niya. "What?" Biglang kumunot ang noon nito. Tinignan niya tong mabuti dahil ang akala niya na iinis na naman ito. Napakapikon pa naman ng lalaking to sa isip niya. "Kasi, Lucas, no. Sasama ka whether you like it or not. Isa pa, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Hindi kaya magtataka mga yon kung bakit ang aking asawa wala doon sa Thanksgiving party ko?" Seryosong wika nito. "No more arguments, princess, please. Samahan mo na lang muna ako sa menswear section at mamimili din ako ng aking isusuot mamaya." Tumahimik na lamang siya at baka magtalo na naman silang dalawa. Ayaw na niyang makipagtalo dito at baka biglang masira ang mood nito. Mahirap na. Buti na lang di sila ganong nagtagal sa men's section at pagkatapos makapagbayad lumabas na sila ng mall. "Oo nga pala, pwede mong isama si Faye para naman di ka mabagot doon. Baka makikipagsayaw ka na naman sa ibang lalaki at makapatay pa ako." Mariing sabi nito nang makasakay na sila ng kotse. "Makakapatay? Uy, grabe siya," sabi na isang bahagi ng kanyang utak. "Talaga? Pwede kong isama si Faye?" Ito naman ang lumabas sa bibig niya. Natutuwa naman siya sa sinabi nito kasi at least may makakausap na siya dun sa party. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kaibigan. "Talaga, Mare? Wow, excited na ako," bulalas nito. "Oh, siya. Hihintayin kita mamayang 2 PM sa bahay ha. Pupunta doon sa Georgia para sa makeover ko. Magpapaayos ka na rin sa kanya kaya wag kang malilate," wika niya.
Wala ka nang poproblemahin sa isusuot mo. Sasabihin ko na lang kay Georgia na magdadala siya ng damit para sa'yo. Naku, salamat Mars, sabi nito. Pagkatapos silang mag-usap sa cellphone, agad na nagpaalam sila sa isa't isa. 6:30 pa lang ng gabi, nasa party venue na sila. The Thanksgiving party was held at Vikings Luxury Buffet na isa sa mga high-class restaurant sa Marikina. The whole ambience was totally amazing. The place was well-decorated and well-organized at halatang pinagbutihan talaga to ng event coordinator. Pagpasok pa lang nila sa may pintuan, agad na silang naging center of attraction. Hinawakan niya ang kamay ni Faye habang isang kamay niya ay nakapulupot sa braso ni Lucas. Mars, hindi ako sanay tinitingnan ng mga tao. Pabulong na sabi niya. Umiti ka lang Mars, syempre nagagandaan yung mga yun sa'yo. Nakangiting sabi nito. Nakita niyang nagbulong-bulungan ang ibang mga kababaihan at sa tingin niya mga alipores yun ni Madam Lauren. Pero wala pa naman ang bruha, sabi ng utak niya. Hanggang sa makarating sila sa table na nakalaan para kay Lucas at dahil sa asawa niya ito kuno. Kaya doon na rin siya umupo kasama si Faye. Pagkaraan ilang sandali, dumating na si Madam Lauren. Kasama nito si Colleen. Di nga siya nagkamali ng sapantahan na talagang dadalo sa party ang ex-girlfriend ni Lucas. Sexy ito sa kulay maroon na long gown na may deep v-neck kaya tuloy lantad na lantad ang cleavage nito. Dahil katabi lang niya ang lalaki, napansin kaagad niya na nakatingin ito kay Colleen habang naglalakad to sa gitna. Hindi niya maintindihan dahil parang bigla siya nakaramdam ng inis. Samantalang si Madam Lauren ay nakasimangot lang habang tinitingnan siya nito. Napaka-elegante nitong tingnan sa suot nitong damit at mga alahas sa katawan. Halos magkatabi lang ang mga table nila kaya nakikita ni Princess kung paano tumingin si Colleen kay Lucas. Titig na titig din naman ang lalaki dito. Ang sarap niyang sapakin sa isip niya. Buti na lang at biglang dumating si Shasha kaya't saglit na nag-iwas ng tingin si Lucas habang initian ng papalapit na kaibigan. Humalik to sa pisngi ng lalaki at pagkatapos binalingan din siya nito. Hi, Princess. Bati nito at saka humalik din to sa kanya. Hi siya. Tugon niya at saka siya pinakilala dito si Faye. Sinabi ni Lucas na doon na lang uupo ang kaibigan niya para marami sila sa table. Pumayag naman kaagad si siya dahil gusto nitong makipagkwentuhan sa kanya. Kung hindi siguro sinabi ni Lucas na kaibigan lang niya ito, malamang hindi siya makikipagpalagayang loob dito. Pupunta ba dito si Logan, Lucas? Tanong ni Shasha. Of course, hindi naman po pwedeng wala yun dito Sagot naman ng binata. Oh, there he is, wika ni Lucas. Kasama ni Logan ang kanyang girlfriend na si Carla at masetong nakangiti sa kanila. Hi bro, Shasha? Bati ng abogado pagkatapos nag-high five to kay Lucas at tumalik sa pisngi ni Shasha. Masayang nagkukwentuhan na magkakaibigan. Samantalang mahina ding nag-uusap sina Princess at Faye. Mars, halos lahat pala ng nandito mayayaman, nakakaloko ka. Pabulong na sabi ni Faye. At yun ba ang mommy ni Lucas, yung ex niya? Tanong nito habang nakatingin sa kinaroroonan ni Colleen at Madam Lauren. Bahaga siyang tumango at inapakan niya ang paa ng kanyang kaibigan para sabihin ditong huwag itong magpapahalata at baka magalit bigla ang matapobreng ina ni Lucas. Pagkalipas na ilang sandali, nagsimula na ang party. Ngunit bago pa sila kumain, hiningan muna ng speech ang bagong hinirang na CEO. Umugong ang malakas na palakpakan na ipakilala siya ng MC at nang tumayo na to sa gitna, nakafocus sa kanya lahat ng atensyon. Good evening everyone. I just want to say thank you for coming here. Actually, I don't know what to say because what I ever wanted is to put up my own business. Ayoko umasa lang sa kung anumang meron sa pamilya ko but since it was stated in my father's last will and testament na akong mamamahala sa pabrika, kaya ako tinanggap ang posisyon bilang CEO. Ngayon pa lang ay nais ko na magpasalamat sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin. I won't promise anything but I will do my best to fulfill my duties and responsibilities that are expected of me. But of course, hindi ko to magagawa kung wala kayo. And most especially, hindi ko to magagawa kung wala ang asawa ko. So may I introduce to you my lovely wife, Mrs. Princess de la Cruz Mondragon. Babe, please join me here. Sabi ng lalaki at pagkatapos nilahad nito ang kanyang kamay. Muling umugong ang malakas na palakpakan nang makarating na siya sa gitna kasama si Lucas.
Halos matunaw siya sa tingin ng mga taong naroroon, lalo na sa mapanuring tingin ni Madam Lauren at Colleen. Ngunit wala na siyang magagawa. Nandito na siya kaya kailangan niya ng panindigan. Mars, okay ka lang ba? Bakit tahimik ka dyan? Tanong ni Faye matapos silang kumain. Wala lang Mars, naisip ko lang. Ganito pala talagang buhay ng mga mayayaman, no? Malayong malayo sa buhay ko noon. Dati wala namang nakikialam sa akin kahit ano pang gawin ko. Hindi ako sinusuyod ng tingin ng mga tao. Ngunit ngayon, ang hirap pala talaga Mars. Laging dinumero ang mga kilos at hakbang mo, aniya. Tama ka Mars, pero nandito na yan panindigan mo na lang. Payo ng kanyang kaibigan. Mars, tingnan mo ang bruhang si Colleen. Parang tuko naman kung makalapit kay Lucas. Puntahan mo at ipakita mong ikaw ang asawa. Tiningnan lang niya ang kanyang kaibigan. Even if she wanted to, she doesn't want Lucas to misinterpret her at baka sabihin pa nito na sumusobra na siya. Alam din naman niya kung saan siya lulugar. Mars, alam ko naman ang iniisip mo. Pero sa pagkakaalam naman kasi ng lahat, ikaw ang asawa kaya go na. Hi Princess, Faye, okay lang ba kayo dito? Come and join me for a drink, doon tayo Nakangiting sabi ni Shasha nang lumapit to sa kanila. Agad din namang nagpa-unlock sina Princess at Faye dahil gusto rin naman nilang nag-e-enjoy sa Thanksgiving party. Madali lang din nilang nakapalagayang loob si Shasha dahil mukha itong mabait at friendly. Kumuha to ng 3 glasses ng ladies drink at ibinigay ito sa kanila. Masaya silang nagkukwentuhang 3. Hanggang mabanggit ni Shasha ang tungkol kay Colleen. Alam mo Princess, noon pa man, hindi ko na talaga gusto si Colleen para kay Lucas. Pero dahil mahal siya ng kaibigan ko, hinayaan ko na lang. Pero nang iwan siya nito, naku, parang gusto kong sabunutan ng babaeng yun. Pagkakwento ni Shasha. Pero buti na lang din at hindi sila nagkatuluyan dahil hindi naman niya talagang minalang kaibigan ko Dagdag pa nito. Tahimik lang na nakikinig si Princess. Bigla siya nakaramdam ng awa kay Lucas dahil alam naman niya kung gaano kamahal nito ang dati nitong nobya. At siguro nga hanggang ngayon mahal pa rin niya ito. Saglit siyang napasulyap sa kinaroroonan ng lalaki. Nakikipag-usap to sa mga empleyado sa pabrika. Nandun din si Colleen at nakaupo sa tabi nito. Ngunit nang mapansin nitong nakatingin siya, mas lalo lang tong dumikit sa lalaki. Princess, puntahan mo na kasi ang asawa mo para hindi na makakapaglandi ang bruhang Colleen na yan. Wika ni Shasha. Ay nako, Miss Shasha, kanina ko pa sinabihan tong kaibigan ko. Ayaw naman makinig, ma-out of place daw siya, sabi naman ni Faye. Sandaling natahimik sila nang tumayo si Lucas at lumapit sa kanilang mesa. Hoy, ikaw na lalaki ka. Bakit di mo naman sinama tong asawa mo at tinayaan mo lang yung buong ex-girlfriend mong lumandi sa'yo? Buwelta agad ni Shasha. Siya okay lang naman. Di naman kasalanan ni Lucas Sinabihan nga niya ako pero ako lang tumanggi. Aniya. Okay ka lang ba dito? Tanong naman ng lalaki. She just nodded and smiled at him. After a while, narinig nilang pumainan lang isang magandang awitin at ang lahat nagsipagpuntahan na sa dance floor kasama ng kanilang mga partners. At nang biglang lumapit si Colleen, Lucas, sayo tayo. Pinandilata ni Shasha ang kaibigan niya na para bang nais sabihin ito na hindi maaari. I'm sorry Colleen, I'm with my wife. Mariing tugon ng lalaki at pagkatapos nilahad ang kamay niya kay Princess. Babe? Inabot naman ng dalaga ang kamay nito. Sabay silang pumunta sa gitna. Samantalang mabilis namang tumalikod si Colleen at nakasimangot ito. Pumunta to sa mesa ng kanyang mga kaibigan at tumungga ito ng ladies drink sa baso. Princess, are you happy that you're with me now? Masuyong tanong ng lalaki habang sumasayaw sila. Oo naman. Sure? Oo nga sabi, ang kulit mo. Nakangiti niyang tugon. Pwede bang bumalik na muna tayo sa upuan? Kailangan ko kasing pumunta sa ladies room Aniya. Yup, sure. Nakangiting tugon nito at saka biglang kinurot nito ang ilong niya. Matapos yung mag-excuse kina Faye at Shasha, pumunta na siya sa ladies room. Nais lang niyang mag-retouch ng kanyang makeup at for personal necessity na rin. Tinignan niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin habang naglalagay siya ng lip tint at face powder sa kanyang pisngi. Ngunit biglang pumasok si Colleen kasama ng 3 mga kaibigan nito. Hay nako, I'm sure. Mahal ka pa ni Lucas, girl. It's obvious naman The way he looks at you. Wika ng isang babaeng may blonde na buhok.
Oo nga naman, girl. Tsaka mas maganda kaya at mas sexy kesa dun sa asawa niya. Sa tingin ko, mas bagay kayong dalawa dahil pareho kayong mayaman. Saban naman nung pangalawa. Alam ni Princess na siya ang pinariringgan nitong mga bruhang kaibigan ni Colleen. Ano kayang nakain ito at biglang pumasok at kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa at iisipin na lang niya na isang masamang hangin ang dumaan. Akala niya titigil lamang ito ngunit may sasabihin pa pala. Agree ako dyan, girl. Hay nako, ba't ba kasi yun ang pinili ni Lucas gayong ordinaryong teller lang naman ng bangko? Malay ba niya pera lang ang habol ng babaeng yun? Nang uuyam na wika pa ng pangatlo. Yes, girls. Kaya hindi talaga to gusto ni Tita Lauren because until now, ako pa rin talaga ang gusto niya para kay Lucas. Overconfident na tugon ni Colleen. Poor girl. Di niya alam ginawa lang siyang panakipbutas dahil hanggang ngayon hindi pa rin makakapag-move on yung ex mo sa'yo at nagtawanan ng lahat. Rinding-rindi na talaga siya sa mga pinagsasasabi ng babaeng to. Ngunit ayaw niya ng gulo kaya aalis na lamang siya. Ngunit bigla namang binuksan ni Colleen ang gripo ng lababo kaya tuloy tumalamsik ang tubig sa mukha niya. Nabasa ang neckline ng kanyang suot na damit. Oh, I'm sorry. Nanunuyang wika nito. Kahit inis na siya, ngunit pilit pa rin niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Alam niyang sinadya tong buksan ni Colleen para mabasa siya at may pahingi-hingi pa to kunyari ng sorry. At dahil abala siya sa pagpunas ng kanyang mukha, di siya nakatingin sa kanyang dinaraanan at pinatid siya sa isa sa mga kaibigan ng bruhang babae. At kung hindi pa siya nakahawak sa doorknob ng pintuan, malamang ay madapa siya. Sagad na talagang pasensya niya at bigla niyang pinilipit ang braso ng babaeng pumatid sa kanya. You're shit, pathetic woman. Kung wala ka magawa sa buhay mo, pumunta ka ng bar at sakaling may magkakagusto sa itsura mong bulok, galit na wika niya. Biglang hinablot ni Colleen ang buhok ni Princess. Sakto naman pumasok sina Sasha at Faye. Hoy, bitawan mo yung kaibigan ko? Usal ni Faye, saka pinilipit ang braso ng babae. Colleen, get out. And the three of you, out! Galit na bulyaw ni Sasha. Nang makalabas na ng ladies room ang apat, agad namang inalo ni Faye ang kaibigan niya. Mars, okay ka lang ba? Bakit nabasa ang damit mo, Princess? Tanong naman ni Sasha. Kinuwento niya lahat na nangyari sa dalawa habang pabalik na sila sa kanilang upuan sa loob. Pagpasok pa lang nila, agad na niyang nakita si Colleen habang nakayakap to kay Lucas. Para tong isang batang iyak ng iyak, nagsusumbong na animo na agrabyado. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao. Ang iba palipat-lipat lang ng tingin sa kanilang dalawa para naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Babe, what happened? Tanong ng lalaki at bahagyang inilalayo ang ulo ni Colleen na nakasubsob sa dibdib nito. It's Colleen's fault, Lucas. Pumasok na lang sila bigla doon sa ladies room ng mga kaibigan niya kung ano-anong pinagsasabi ng mga to kay Princess. Tsaka binasa ng bruhang niya ng damit ng asawa mo. Pagkatapos pinatid pa na isa sa mga kaibigan nito ang paa ni Princess. Buti na lang nakahawak siya sa doorknob. Sino ba namang di mawawala ng pasensya? Naiinis na wika ni Sasha. Tumingin si Lucas sa kanya. Halatang nag-aalala ito. Are you okay? He asked and pulled her into a hug. Excuse me for a while, magsasalita ako? Sabi nito at pagkatapos, tumayo to at kinuha ang microphone. Hello everyone, sorry for the interruption, pero gusto ko lang pong sabihin that this is my Thanksgiving party, and I don't allow anybody to ruin the celebration. And please stop bad-mouthing about my wife. If you respect me, sana po igalang nyo rin ang asawa ko. Those who have done wrong to her and said something against her, you better apologize now before my patience runs out. Pagkatapos magsalita ni Lucas, bumalik na to sa kanilang table. Nagtaka ang lahat kung sinong tinutukoy nito na dapat humingi ng tawad sa kanyang asawa. Nagbulong-bulungan ng mga kababaihan dahil syempre, nais ding makiusyoso. Apologize to my wife, Colleen, and your friends as well, sabi ng lalaki. No, I won't. Over my dead body. Wika nito at mabilis na naglakad papalayo sa party venue. Samantalang ang mga kaibigan naman nito ay isa-isang lumapit at nag-apologize kay Princess. Empleyado kasi sa shoe factory yung mga magulang ng mga to dahil si Lucas na ngayon ang CEO ng pabrika kaya nararapat na igalang nila ito. Sorry po ma'am.
Sabay-sabay na wika ng tatlong kaibigan ni Colleen. Tumango siya at bahagyang umiti at kinamayan niya ang mga ito. Pasensya na rin kanina, dahil hindi na ako nakapagpigil kaya napiripit ko ang kamay mo. Aniya na ang tinutukoy niya ay ang babaeng pumatid sa kanya.